Ito, baka tumaas ang kilay nyo, matawa kayo, or magalit kayo. Abay, sinabi pala ni Vice President Sara Duterte na kinukumpara niya si dating or si yung kanyang ama, dating Pangulong Duterte, kay dating Senador Ninoy Aquino. Baka daw magaya kay Ninoy Aquino. Wow! Sandali, pakinggan po ninyo ito. At sumagot ang Malacanang dito dito sa briefing sa Malacanang with Undersecretary Claire Castro. Pakinggan niyo itong sagot. Ano daw, may malaking pagkakaiba si Duterte at dating Senador Aquino. Good morning po, Yusek. Sa pagtitipon din po sa The Netherlands, nabanggit po ni VP Sara sa kanyang speech, as I quote, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Any reaction po from the palace? Wow. Inahahalintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. Wow, tindi. Ayan Ayan ang sagot ng Malacanang tungkol sa isyu. Ang layo naman talaga. Si Ninoy Aquino noong August 21, 1983, doon po sa mga kabataan, baka hindi pa alam, ay napatay sa Tarmac International Airport nang dumating ito ng bansa. Until now, hindi malaman kung sino ang mastermind. At yan ay isyong pampolitika. Si Ninoy Aquino, walang kasong may kaugnayan sa paglabag sa karapatang pantao. Wala hong ibang kasong kriminal si Ninoy Aquino noon. Kung hindi siya ay naging kalaban lang ng Marcos Administration Senior noong mga panahong yon, ilang dekada na nakakalipas, dahil siya ay isang oposisyon. Pero wala siyang kaugnayan at walang kaugnayan ito sa human rights violation na ginagawa ni Ninoy. Di ba? Ngayon, si Duterte kaya nakulong at napunta sa ICC, first time sa kasaysayan ng politika at dito sa ating bansa na ang naging presidente ay nakulong sa ICC dahil sa crime against humanity, murder, torture at iba pa, na merong 30,000 more or less ayon kay Secretary Remulla ng DILG na mga nawalang buhay sa ilalim ng Duterte administration. Yun ang dahilan kung bakit nakulong si Duterte. Si Ninoy ay nakulong ng araw dahil kalaban sa politika. Pinadala sa Amerika para magpagamot. Nung gumaling na, nung bumalik dito, nawala naman ang kanyang buhay. So malayong malayo. Sa mga Duterte, sa mga Dilawan, Piklawan, Liberal Party at mga nagmamahal kay Ninoy, bayani sa kanila si Ninoy. Pero sa tingin ba ninyo, tinuturing ba ng DDS na bayani si Duterte? Tinuturing ba ni Sara Duterte na bayani ang kanyang ama? Kaya huwag na daw para mag-ambisyong umuwi dahil baka magaya kay Ninoy? Anong tingin niya sa Marcos administration ngayon? Gumagawa ng labag sa batas? Malayong malayo ang Marcos Jr. administration kaysa sa Duterte administration. Kung ang ating pagbabasihan ay human rights violation o pagsunod sa batas. Si Duterte ay abogado, dapat siyang nangunguna na sumunod sa batas. Itong si Pangulong Marcos hindi abogado, pero siya nagpapatupad ng rule of law. Anong nangyari kay Sara? Hindi ba panlilin lang yan? Pagbubuli para magalit ang mamamayan sa ating administrasyon? Nandun siya sa Netherlands.
nagpapa-interview at sa harap ng mga Pilipino at international media, ay sinasabi ito. Wow! Hindi ba paninira na naman yan sa ating gobyerno? Trabaho ba ng elected Vice President ng Pilipinas na sirain ang ating gobyerno sa labas ng bansa sa ganyang klaseng pagdududa na malabo pa sa sabaw ng pusit mangyari? Kayo ba'y nakakita na ng sabaw ng pusit? Di ba napakadilim nun? Napakaitim nun? Ganong kaitim? Ganong kalabong mangyari? Yung sinasabi niyong baka magaya si Duterte kay Ninoy Aquino. Aba, malayong-malayo naman. Huwag naman nyo magkaiba. Si Ninoy ay kalaban lang sa politika ng Marcos Sr. noong panahong yon, 1970s, 1980s. Si Duterte, hindi itinuturing na kalaban ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. Si Duterte ay pinapanagot lang sa ICC ng mga Pilipinong naging biktima niya, kamag-anak ng biktima sa kanyang tukhang operation during Mayor at saka Duterte administration sa nakalipas na 6 na taon. Yun po yung issue dito eh. Iba talaga ang hugot nitong si Sara. Kakaiba. Yan ba ang gusto nyo na maghawak ng ating bansa? Na malayong-malayo ang ibinibintang at sa pantaha na kasiraan ng Pilipino at kasiraan ng Pilipinas at ng Philippine government. Kasi pag sinabi mong magagaya kay Ninoy, karahasan yun. Pag sinabi mong magagaya kay Ninoy, ay buhay ang nakataya doon. Sa tingin ba niya kung babalik at makakabalik si Duterte, may magtatangka ba sa buhay niya? Wala. Kung nandito nga siya sa Pilipinas na kaliwa kanan, nagrarally siya nung mga nakaraang taon. Kaliwat kanan ng mga press conference at kung ano mga panlalait, pambabastos kay Pangulong Marcos, wala namang naging threat sa kanya eh. Bakit ngayon na siya pinapanagot sa magitan ng rule of law at mga batas? Dahil Pilipino ang complainant before ICC, ang papalabasin, huwag na umuwi dahil pag umuwi baka magaya kay Ninoy. Anong klase naman yan? Anong klaseng argumento yan? Anong klaseng paliwanag yan? Yan ba'y paliwanag ng isang matinong opisyal ng bansa? Yan ba'y paliwanag ng isang tao na may pagmamahal at malasakit sa Pilipinas? Nagtatanong lang po ako. Hindi ba kailangan na dapat nating igawin at ipromote sa international community ang katahimikan, kapayapaan ng Pilipinas? Yan ang obligasyon ng bawat Pilipino. I-promote ang kabutihan kaysa kasamaan. I-promote ang kabutihan kaysa sa negatibo. Bakit ganyan yung Vice President na si Sara Duterte? Hindi po yan maganda para sa business, security, at imahe ng bansang Pilipinas at ng mga Pilipino. Kung itinutulad, inahalintulad ni Sara ang kanyang ama kay Ninoy Aquino. Ulitin ko, malabo pa sa sabaw ng pusit mangyari ang sinasabing yan. Please like and share ng video ito.